Ay, sorry kayo. Basan ko itong mga kain ako ng mango. Maganda oh. Maganda ng Indian mango. Kumain ng Indian mango. Tayo sa mesa, mga kain tayo Indian mango. Hindi pa tayo. Kain tayo guys ng mangga. Baka ito yung malaki-laki. Sarap, ang bango ng Indian mango. Naglalaway na ako, hindi ko pa nababalata, naglalaway na ako. Sarap. Kala niya, dumating na yung aking kasama. Eh, pagdating, siguro mga alas 4 pasado na. Hindi na raw siya umuwi, gawa nang nagpaan pa rin siya ng rice kaninang umaga. Lalaway na agad ako eh. Hanggang dito na yung aking baka naglalaway na. Aking bagang pala. Ano ba yan baka? Sarap. Hugasan na natin guys. Kaya pagkabalat okay nang hindi na hugasan. Kasi hinugasan ko na. Sarap. Lalagyan ako ng toyo. Parang hindi ito. Nice. Lalagyan ko ng toyo. Yung mga balat. Yan, dyan ka muna. Lagyan natin ng toyo. Konti lang. Dito ko nila. Ayoko na makalat ang mesa. Pag nakakain kasi ako kasi ayoko na sa paligid ng mesa ko ang daming mga nakalagay na kung ano-ano. Kain tayo guys. Sarap nito. Sarap. Malutong-lutong. Parang hirap agad eh. Maganda yung may konting asim-asim. Konting asim sa konting tamis. Pagka yung matamis na siya, para wala na yung asim. Gusto ko sa Indian mango yung may nalalasa kong asim, mayroon din tamis. Kak, kakain ka? Sarap.
Masyado makapal ang aking iwa. Gusto ko maninipis ng gaya. Napakakapal ito ang aking, kahit ito aking mangga. Sarap kumain ito, maraming kasalo eh. Maraming kakaingay kumain ng mga. Ano kaya klase? Parang ibang Indian mango to. Kasi ano siya, wala akong malasang asim. Mas gusto ko may konting asim. Magbabad pala ako ng munggo mamaya. Ano, para bukas bukas ng umaga, paglulutuin, malambot na, madali na siyang pumutok kapag pinakuluan. Compare dun sa yung matigas pa kasi sa lang sa apoy, matigas pa yung munggo. Yung salang na agad sa apoy. Ang tagal nun. Ang ginagawa ko, halimbawa, kinamagahan ang luluto ako ng munggo. Gabi pa lang, hugasan ko muna yun, hugas. Tsaka ko ibababad yun ng magdamag. Tinatakpan ko siya, kasi baka madaanan ng ipis ba, madumihan ng ipis. Kaya, pagising ko yun sa umaga, ano na siya, yung pagana, yung medyo nag-expand na yung munggo. Madali na siyang palambutin. Hindi na ganun kalakas sa apoy ba. Dati guys, sabi ko, ayoko magluto ng munggo kasi napakalakas yan sa sa gas. Yung naisip ko, may nakita akong tanim kong munggo dyan sa kaniko. Gawa nga lang, yung minsan yung tinda ko sa tindahan na balot-balot ng munggo, lalagyan pumutok yung plastic. Ngayon, winalis ko na lang yun. Kinuha ko yung nakaamumbog pa tapos yung ibang mga nagkalat-kalat, winalis ko. Ginawa ko, dinala ko dun sa likod, doon ko tinapon. Malapit doon sa taniman namin ang talbos ng kamuko. Basa-basa ang lupa kasi parang ganito rin na medyo na naka-naka umuulan. Umuulan. Mga ilan lang araw din yan, tapo. Hindi pala, kinamagahan, wala namang ako ng gulay. Kita ko, ang mga munggo na nasa ibabaw ng tinapong ko, lumaki, namaga, na dati maliit lang, tapos biglang nag-expand siya. Hindi na ako, tapos nagpulot ako ng isa, alam ko. Yung naisip ko yun, doon nag-umpisa yun, sabi ko, alam ko na, sabi ko. Kapag pala ako magluluto ng munggo, kailangan, bukasan ko muna buti kasi hindi pa alam, baka may mga, anti-bukbok. Baka nilalagay yan ng anti-bukbok, parang bigas. Alam mo guys, kung magkasayang tayo ng bigas, patalas-tas muna munggo ang pinag-uusapan na, punta tayo sa bigas. Kasi naisip ko bigla maganda i-share ko na rin. Alam mo guys, kapag sasayang ako ng bigas, hindi ako yung 2 hugas tama na, hindi ganun. Kasi ang bigas natin, mayroong yan, na nabibili sa merkado may mga anti-bukbok daw yan. Sabi ng iba na mga matatanda na rin na, kung magsasabi nga, pag sabi matatanda na kaya lalo yung tao ng salita meron naman kayo para magsalita ng ganun. Sabi ko tsaka narinig ko na rin pati kay Noli Di Castro, yung mga panahon ng kasikatan pa ni Noli Di Castro. Shout out po sa yun, Sir Noli Di Castro. Sabi niya yung sa magandang gabi bayan pa nung araw, balita niya. Siningit niya yung sabi na, guys, hugasan po natin ang ating mga bigas. Hindi pala guys, kabayan, ang ating mga bigas po, pag nagsasaing tayo, hugasan po natin mga buti. Sabi niya, hindi ko malilimutan yun Kasi mayroong anti-bukbok yan, para hindi mabulok yung bigas, hindi amagin. Sabi ko, ganun pala yun. Sabi ko, kaya tama pala sinasabi ng tatang doon na kailangan hugasan kasi may anti-bukbok daw yan.
Pero nung sinabi sa akin ng tatay niyo, kahit hindi ko pa naririnig kay Noli Di Castro, pinakinggan ko yung tatang. Bata pa naman ako. Siguro na makasan line of 2 or line of 3 pa rin ako sila. At maaga ka mag-asawa. 18 yata akong mag-asawa. Kaya ang ginagawa ko sa bigas, talagang hinugasan ko talaga mabuti. Kapag malinaw ng tubig, sa ako lang tinitigil ng hugasan. Kasi iniisip ko, baka may antay, hindi ko nawawala yun. Kaya, pag hugas, talaga nilalamas niya hugas. Siguro nakakapitong pitong hugas. Pero kahit pito, pagka hindi pa ganun malinaw, pa rin. Hugas pa rin. Yun na nga yung kailangan natin hugasan ng bigas, guys, sa madaling salita, ng mabuti. Kasi mayroong anti-bukbok yan. Kasi nakikita ko minsan sa mga nag-vlog, nagsasaing. Dalawang hugas lang, tama na. Mas maganda, guys, na hugasan natin mabuti. Kasi nga, mayroong anti-bukbok yan. Kasi kapag pala yung bigas hindi nilagyan ng anti-bukbok, yung chemical yata yung wala kang chemical yun na nilalagay. Basta sila nakakalabas ang anti-bukbok. Yun ay hindi nasisira ang bigas. Mga pang-stock talaga yun. Kaya sabi niya, buti man lang kung bagong aning bigas. Kahit yung pagkalagay mo sa kaldero, tubigan mo na lang kung ayaw mo nang hugasan, gawin mo. Kasi alam mo na bagong aning. Pero kapag binili mo lang sa merkado, siguraduhin mo hugasan mo mabuti. Kasi para maalis yung anti-bukbok. Kaya nilagay yun doon para yung mga bigas kasi pag-stock para hindi siya bukbugin. Yun, yung ganun guys ang ibig sabihin sa pagdating sa bigas. Mabalik tayo doon sa munggo. Yung munggo guys, hinugasan ko mabuti yan. Gabi pa lang kung lulutuin ko sa umaga. Pagka hugas ko, lalay ko yan sa isang tupperware, tutubigan ko. Hindi ko tinitibaw mo na tayo tatakpan kasi baka mamaya magkapangan ng ipis, baka pagdumi ang ipis doon ba. Kaya tinatakpan ko yan. Pagising ko sa umaga, pag magluluto na ako, pagbukas ko niyan, yun, pagdaan na yung munggo. Dali na, hindi na ako ganun nahihirapan dati na kahit gusto kumain ng munggo. Sabi ko, wag na lang kasi ang lakas naman sa gas, ang mahal man din ang gas. Kaya, sabi ko, wag na lang. Kahit gusto kumain ng munggo, ayoko talagang naiwas ako gawa ng bilis, maubos ng gas namin pag nagluto ako. Kaya kung kumanting gusto lutuin, lalo ng mga bata kaniliitan, maganda yung pakainin ng mga ganung munggo na may gulay, basta pang sabaw ng mga bata. Yan ang gulay. Yun. Kaya, mula na matutunan ko yung yung pagtapos ko ng pumutok na sa tindahan namin, malun-malun ng munggo, tinapon ko, nung binalik niya ko yung magahan, nakikita ko na pumutok-putok, ganun pala, nakuha ko ng ideya doon. Kailangan pala ibabad ang munggo para pag binabad mo na, pag niluto mo, hindi na ganun katagal na palangkutin. Sabi ko, nakuha ko ng sarili kong ideya. Hindi ko naano sa iba, hindi ko nalaman sa iba, kumbaga sarili kong natuklasan. Iwan ko sa iba kung alam na rin nila yung ganun. Ikikwento ko lang sa inyo guys. Ganun naman talaga yung mga natin, i-share natin sa iba sa pamamagitan nitong ganitong pagiging content creator natin. Ano ito, alarm? Na-alarm niya yata ito. Sabi nga, gamitin natin ang pagiging content creator natin para makapag-share tayo ng mga bagay na kaalaman pa na hindi pa na alam ng iba, nalaman mo ng gano'n, maganda din share din. Kasi ganun din ako yung sinishare ng iba na sabi ko, yun na, okay yun na, maganda yung sinare niya. Nakakuha ko ng idea, nakakatuwa. Saan ka rin? Lay. May muna guys kasi ito yata aalis i-assist ko muna. Guys, ulit naputol kanina ating pagkikwentuhan kanina, nagawa nga ng arepa paalis ulit, ituloy niya ang biyahe. Ako naman babalik niya sa rep.
Okay, bye-bye muna. Bye muna. Nakaalis na siya. Kaya kanina guys, nagkikwentuhan tayo na natigil gawa ng nalabas siya, wala mag-a-assist sa gate, traffic, ang daming, nahirapan siyang lumabas sa gate. Gawa nga ng paglabas niya, ang dami ng mga sasakyan, puno na yung kalsada. Kaya inassist ko muna dun sa gate. Minuto na naman ang hapunan. Saging pala. Nagkainan. Ito ang ginagamit ko sa yun. Kanina, kaya hindi ako mag-ano nung alala ko ang munggo kanina. Hindi ko ito guys ngayon lulutuin. Bukas pa ito. Ito 1 kilo. Nabili namin sa Sambat. 1 kilo itong ganito. Ang bili ko sa 1 kilo ay 100 pesos. Hindi ko na tatakanin. Hindi ko na tama na. Kasi minsan ito na napapangat niya ako ko na natatangin yung tira na. Tama na yung niya yung natira pa akong toyo. Kinain kong mangga kanina. Puto lang ngayon. Nasa na tayo kanina ng pikwento ko kayo ng tungkol sa munggo. Sa kanong sa bigas. Nasa munggo na tayo eh. Kaya mo. Pero sa lain ko gawa ng babara sa lababo. Kailangan pala sarain yun. Babara sa lababo. Baba ko na nga ito. Tapos pa ito dito lulutuin. Ibababad ko lang siya ngayon para bukas lulutuin ko. So guys, kasi hindi naman ako mahilig bumili ng karneng baboy eh. Pag naluluto ako ng munggo, ang nilalagay ko lang yung sitsarong baboy, yung talagang purong baboy yan, hindi yung lang ha, yung mga cracker lang nakikita. Yung sitsarong baboy talaga. Napakasarap sa munggo. Wala pa siya, hindi ka pa mag-aalala na may sebo o mantika kasi na siya, tuyo na siya. Napakasarap ng sitsarong baboy sa lalagyan mo ng kaunting ginata. Ay, ito yan eh. Meron kang mga gulay na ilalagay. Sari-saring gulay. Ibabaw. Okay na. Dito ko na siya ilalagay. Ibabad ko rin, tatakpan ko na lang. Pero ililipat ko yun sa tupperware maya. Parang yung tupperware na isa dali yata ng aking kasama. Doon ako nagpapabad ng munggo. Ano ba ito? Butong kalabasa.
Paano pala yun? Kasi ano, hindi masyadong, parang nakakaumay pag wala man ng yung konting asim. Nakakaumay. May gusto ko yung may konting asim. Asim-asim na manamis-tamis. Isang oras. Tignan mo yan. Bagong mataas ang aking ginagawa ko. Wala akong nilalagay na. Meron pa. Ang kusina talaga ang pinaka mayat maya may gagawin. Kusina ang pinaka mayat maya may gagawin. Hindi nawawala ng gagawin. May isang tao lang kumain. Ako, kumain na ako ng mangga. Wala na dito ko kasi kanina. Kumain ng kasama ko may ginawa din sa kusina kanina pagising. Agad mga distinction, kalilinis ko lang kanina. Kala ko naiwanan niyang hindi na eh. Dapat ako. Sana ito ba sinalagay namin sa red? Hindi na itara ng gusto. Hinayaan ba sa kaldero lang? Hindi mapanis? Nasok na ito. Besa.
Bye-bye.